So since ang natutunan ko sa iyo talaga is how we use our talents is our gift. Mhm. God. Yan, no? So hindi pwedeng kung meron tayong talent, itatago lang natin Opo. o o, Yes. sasayangin lang natin, gagamitin natin sa paraan na hindi maganda, hindi ba? So yun, Opo. that's what I learned. Okay, great. So since napag-usapan na natin yung uh, negosyo, no? So marami sa ating mga nanonood ay nahihirapan sila sa kanilang mga marketing sa business nila. Ang daming nagtatanong tungkol sa marketing. I just want to ask you, no? How did you market yung Creative Voices when you first started? Opo. Actually, bago ka naging kilala na, naging uh, Mhm. uh, talented na, well-known na. Nagsimula po kasi tayo sa media, no? So, naiintindi tsaka sa advertising. And I became the youngest vice president of the Philippine Marketing Association. So, nakita ko during that time, very traditional, di ba? Radio, TV, dyaryo. So, wala pang internet. 1995 po kasi pumasok ang internet sa Pilipinas. So, luckily, ako po ay nag-aaral sa UP at ang UP po ang pinakaunang lugar sa buong Pilipinas na nagkaroon ng internet. So Mm. dahil doon, natuwa ako, sabi ko, wow, ito yung pangarap ko, magkaroon ng connection sa buong mundo. So doon, nagsimula din ako mag-aral gumawa ng website, nagkaroon ng mga email. So because of that, I had a chance to be connected to a lot of people around the world. At very young age of 20, I had also the chance to travel around the world. So kasi naging scholar po ako sa iba't ibang bansa, sa Amerika, sa Australia, sa China, sa Japan, at marami pa pong iba. So sa South Korea. So kumbaga at very young age, nakita ko yung mundo na hindi na ordinaryong nagagawa ng mga ordinaryong Pilipino, lalong-lalo na ng mga kabataan. So, at that age, bumukas yung mundo ko. At nakita ko na ang internet talaga is the key to everything. So, at very young age, I had my first website. I became a website designer at pumasok na po yung sound editing. Dati, Mami N, yung mga recording tape pa, no, mga reel. Ang hirap, ang tagal. Ang isang commercial naabot ng buong maghapon, minsan 2 araw, para lang sa 30-second commercial. At dahil nagkaroon ng digital recording, at yun, nakita ko, nag-aral ako ng sound engineering. Luckily also, nasa ABS-CBN ako doon, nakikita ko yung development. Kasi nung araw, mga reel-reel pa yan eh, mga ang daming mga mamakina. Biglang napunta na lang sa isang computer. Sabi ko, wow, may marami ng tracks, no? Sa computer na lang. Natawa ako, sabi ko, ito yung pinapangarap ko. Timing din, kasi timing is everything. So I saw from analog to digital, nakita ko yung difference. Parang typewriter noon, laptop na ngayon. Ayan. So, at luckily, again, nandito tayo sa mundo ng pagpasok ng artificial intelligence. Wala pa yung salitang artificial intelligence na pumapasok sa isip ng mga tao, hindi pa gano'n naririnig. Eh, kumbaga, lagi ko na siyang binabanggit, no? Sa mga, even in my interviews, mga 15 or 10 years ago. Sabi, ano yan, ano yan? Kasi hindi nga siya readily available sa ordinary people, lalo-lalo na kung hindi ka techie, no? At age po 16, 17, nagpo-program na po kasi ako. So isa yan sa mga talento ko na secret ko noon pa na kaya kong magbukas ng mga email, ng mga website, nang-hack ako ng kung ano-ano Mm. dahil nga alam ko yung technology. But eventually, sabi ko, ito yung magagamit ko sa pagtulong sa ibang tao. Paano? Gumawa ako ng website para lahat ng mga information para sa mga tao makikita nila tungkol sa voice acting. Kasi nung araw po, ang tawag ko dyan, KKK, kapuso, kapamilya, kapatid, kaibigan, lahat. Sila-sila lang kasi. So, hindi ka makakapasok sa mundo nila kung wala kang koneksyon, no? So, Mm. dahil dito, dahil nga nanalo ako sa isang voice acting competition kahit wala akong koneksyon, at nakapasok din ako akong pinakabatang naging radio drama talent sa DZRH. Nakaka-eksena ko sila Luz Fernandez, Augusto Victa, at Wow. marami sila, ano pa, Julie Fe Navarro at mga naging direct ko, sila Bernard Factor Canyaveral. Imaginein mo, Mami N, at age 18,
ka-eksena mo mga 60 years old, mga Oo. 50 years na halos sa industriya, pero nakikipagsabayan ka. Mm. So, yung confidence level ko, tumaas. And eventually, dahil sa mga pinaggagawa ko and volunteerism, ako ay nai-invite ngayon sa mga speaking engagement. So, at very young age of 17, 18, 19, estudyante pa lang ako sa UP, motivational speaker na po ako. And Wow. eventually, I become one of the top motivational speaker in the Philippines, no? So, at nagfo-focus pa rin ako sa number one, purpose-driven life. So, ano bang purpose mo? At hindi ako money-driven, Mami, and ever since, pag ako nakakarinig ng salitang pera, umiiwas ako eh. Kasi bakit? Parang kung sa pera tayo magsisimula ang relasyon natin, magkakasira tayo sa dulo. Naniniwala ako dyan. Kasi kung Mm. wala ka nang maibigay na pera, ano pang makukuha mo? Ano pang maibibigay mo, di ba? Pero kung Tama. yung talento, pagmamahal, oportunidad, ideas, concept, di ba? Yan, walang limit yan eh. So ako, nagkaroon ako ng ganong mindset